dun sa count namin as of now, 3 p.m. po sa hapon ng Sunday, Mhm. June 15, at may 22 relocation cases po kami. Oo, may 22 relocation cases ho kami. So ito po yung mga tinutulungan namin. Primarily ho kasi ang responsibilidad ng relocation is with the Israeli government sa mga Mhm. munisipyo po kung saan yung mga kababayan natin. So ang trabaho ho natin, we help ensure na yung mga case officers, yung mga social workers na case officers po na Israeli na nag-handle Mhm. ng mga kababayan natin, aware sila na may Pilipinong apektado. Hindi lang po Israeli ang apektado, pati ho foreigners, mga migrant workers po affected. So we ensure na meron ho sila makuhang benepisyo at mga temporary lodging po. 10 yung ranging from hindi man pumasok sa hospital, so na-treat mga minor cuts siguro to Mhm. pumasok sa hospital pero discharged na. Meron Okay. din hong saan na na hospital, pwedeng i-discharge pero nire-recommend mismo nung aming nurse dito na dapat magstay ng a few more days, no? Mm. Tapos isa na stitched up, may mga burns. So ito po minomonitor namin. Tapos meron hong isang case talaga na ito we're praying for the recovery, no? Kasi seryoso ho yung kaso. Mm. Now in You've mentioned kanina na you were talking to the community leaders, almost 100 yung mga yan, na pag-usapan na po ba kung bakit yung ilan, this is not the first time, yung ilan ay ayaw pa rin sumama doon sa ripat. And we know na yung ripat natin, yung repatriation program dyan sa Israel ay hindi naman tumigil. Correct. Mhm. Tama ka, Reniel. Actually, since October 7, di ba, ongoing yung voluntary repatriation. So, since October 7 until before the start of this particular war with Iran, we've repatriated 1,333 Filipinos, no? Mhm. So, mababa yung request for repatriation compared sa actual number ng Filipinos dito. Ang assumption namin ay kasi compared sa mga ibang employers in the region, maganda naman yung sahod talaga nila dito, no? At maganda yung trato din nila sa mga kabayan natin dito. So, Message natin sa mga kababayan natin na nandiyan pa sa Israel. mga kababayan, medyo I will sound like a broken tawag ito, record, no? I will sound like a broken record. Pero ulit-ulitin ko po, pag sumirena, mag-take shelter po. Importante po yun. Yan po yung makakaligtas sa inyo. Wag hong kumuha ng photo. I mean, don't take photos of what's happening, no? Para for posterity. Kasi baka by that time wala na yung posterity gusto nyo, no? Kaya mas maigi ho na pumunta kayo mag-take shelter and stay until that time na yung home front command will tell you it's okay to go out. Yun ho Mhm. ang importante, no? Save yourself, no? Para maiwasan po yung mga situation na hindi po natin nais mangyari.